Ikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ang oras po ngayong umaga, 11:01. Nagseserbisyo, Linya Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Linya Corpus. Isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Nako, Lunes na naman po. Ngayon ay June 29, 2026. Siyempre, ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Kami po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At syempre sa bayang napapanood sa PRTV, Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Hanapin rin ang aming Facebook. Live streaming po kami sa aming DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Kumusta po ang inyong weekend? Naimbag, abigat, ading. Naimbag, abigat. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. How are you today, everyone, mga kapamilya? Aba, June 29. In 2 days, masasabi po nating nakalipas na po ang kalahating taon. Gusto ko lang batiin din ang baayang buntag sa mga taga Davao. Nandyan po tayo sa Davao noong weekend. Tumakbo-takbo lang naman po tayo ng onti-onti lamang at warm welcome May marathon po ba? mula from Davaoenos. Hindi naman Tumakbo ka lang hindi na, naman, napatakbo ka lang. napatakbo. May coverage. Meron kasi tayong event noong Wow. weekend. Ayan. So hello po, good morning po sa mga taga Davao and thank you po for the warm welcome. Ayun. Yan, mula, syempre, mula Ilocos hanggang Davao, di ba? Sa ating mga kababayan dyan. Nako, maayong buntag. Yes. Okay, ngayong araw na to, maganda po ang aming pag-uusapan. So, dalawa po yan. Ikaw, Migs, alam ko makaka-relate ka dahil ako rin. Tayong dalawa minsan duet kami ni Yes. Migs sa kakaubo. Kapag may nalanghap kaming something, or minsan nag-clear ka ng throat mo or nahatching ka, nababahing, lalo na nag-iiba yung panahon, partner, mainit, maulan. Di ba? Hindi maintindihan ngayon. Yes, oo nga eh. Di ba may allergic rhinitis ka? Oo, yung sa umaga. Oo, sa umaga. Tapos kapag nagbabago din ang panahon, parang nag-iiba din yung reaksyon ng aking katawan. Oo, Di ba? Totoo Oo. yan. Oo. Tsaka minsan yung iba naman, nagkakaroon ng rashes or may mga pantal. And yung pinakamalala po sa lahat, yung pag hindi ka na makahinga. Nako, Di ba? medyo advanced na po yun. Oo. So, yan yung mga bagay na babantayan natin kapag tayo ay
allergic. Ayan, dahil po ang ating question of the day, Walang kinalaman. Ay, pero pwede. Pwede. Ano ang inyong ginagawa para mabawasan ang inyong stress o lungkot? I-share mo na po yan, 0919-278-3000, DZMM Radio Patrol sa Estrella sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube. Pwede. Kasi kapag ikaw ay tinatamaan din ng mga sintomas ng allergy, pwedeng dun din sanga-sanga din yung pagkadulot ng stress. Oo, totoo yan. Pwede. Ako. Stress can actually baka maging trigger rin siya ng allergy. Other way around. Like ngayon, parang humid, tapos parang feeling mo parang hindi ka komportable gumalaw. Tapos tinatamaan ka ng allergic rhinitis, tapos wala ka na sa mood all in all. Lalo na pag wala kang tulog, kulang ka sa tulog, di ba? Or pagod. Oo. At alam mo yung isa pa nating topic maganda, bukod sa allergies po, yung psychological first aid. Yes. Ayan. Kasi ang tanong ko, pwede ba kaya tayong maging, kumbaga mag-train para sa psychological first aid? Kasi parang napapanahon siya, partner. Tama. Maganda na malaman natin kung ano yung pwede nating gawin kapag may nangyaring nakakabahala. Magandang napag-uusapan natin to ngayon, pero I think itong psychological first aid dapat if we will turn back in time, di ba? Pwedeng napag-usapan din to noon-noon pa. Kasi naalala naman ng COVID pandemic, di ba? Lahat nga tayo, meron tayong mga klase ng anxiety, meron tayong mga klase ng mga mental health issues. All the more na dun pa lang din dapat na-address din natin. Pero hindi naman tayo nagre-regret. Ngayon, samot-sari pa rin ang impormasyon. Content ang ating nasasagap. Fake news dito, fake news doon. Maraming mga gumagawa ng mga fake content kasi alam nila magmo-monetize sila. Ang ba yan? dami. Ang dami. Ang dami. Actually, minsan kailangan po tayong maging mapagmatsyag. Ang lalim niyan, ano? Kasi alam mo, minsan napaka-obvious, fake news to, pero ang galing nung pagka-twist nila lalo na sa politika. Grabe yung away sa politika ngayon. Kung hindi ka maalam, maniniwala ka agad. Alam mo, merong, especially with the use of AI, meron akong isang nireport na page, ito kung sino mang page ka. Mukhang may hugot tong si may partner. hugot Ano ka. na naman, ginamit ka na Nung naman? fake news, hindi ako. Nung unang lumabas yung mga balita sa Ateneo, na gumamit daw ng ankle weights. Grabe. Oo, yan. Isa Gumawa pa yan. sila ng AI video, clearly AI, ng image ng kanilang head coach at image ng player na nilalagyan daw ng weights yung paa ng player. Tapos gumawa sila ng skit o dialogue. Tapos, okay, alam mo namang fake, pero kung titingnan mo dun sa comments, parang totoo. Yung mga nagko-comment na mga organic na profiles, pinaniniwalaan nila yung narrative na yun. Diba? Hanggang ngayon, partner, marami pa rin akong nababasa dyan sa Ateneo na trahedya na yan. At bukod po doon sa syempre tayo ay patuloy na nakikiramay pa rin at masakit pa rin tanggapin yung nangyari doon sa kina Divine at kay Rene. Masakit rin para sa mga magulang at mismo yung mga player na biktima rin sila yung mga nabuhay, 'di ba? Yes. Na sinisisi nila ngayon yung iba sa kanilang sarili. Di ba yung iba nga sa kanila muntik rin mamatay. At sinisisi sila ng lipunan. Unang publiko. Oo, parang napupunta yung galit ng tao sa kanila. So, mabigat rin yun para sa kanila. Sabi nga nila, buhay kami pero para kaming pinapatay. So, hanggang ngayon, meron pa rin pong, kumbaga, parang nambubuli rin sa kanila online. At minsan, nagagamit pa sa politika. So, yung nangyari sa eskwelahan, naging political, halo-halo na. Kaya mabuti po ay wag na lang mag-comment kung nakakasakit. Oo. Diba? Kung masyado kang emotional, sabi nga nila, tumingin ka na lang, ipatayin mo na lang. Kumain ka na lang ng masarap na pagkain. Pero yun nga no? Diba? Yun nga rin Huwag ka magpa-stress na nakikita mo. Kasi online. patuloy natin siya at paulit-ulit natin siya pinag-uusapan. Kasi paulit-ulit din po siyang nangyayari. And I would assume na marami po mga gustong mga gumawa na ganitong klaseng content para kumita ng pera. Talaga ba? Ang ating dangal, ang ating dignidad para lang kumita ng pera. Sasabihin nila, bakit wala naman kayo sa posisyon namin? Hindi naman kayo nagugutom araw-araw. Kahit yun ba ang gusto natin na ipamahagi sa ating mga pamilya? Kasi ang isa pang nakakabahala dyan, nakamamatay, partner. Yes. Oo. So, hindi nila nakikita yung consequence na pwede po itong maging fatal kasi ang fake news nga,
nakamamatay, partner. Marami dyan na naniniwala ang ending, di ba? Maaring either self-inflicted harm, Yes. mangharm ng iba, Yes. or kahit nga Oo. sa misinformation ng medical misinformation, Correct. di ba? Oo. Kala nila gamot to sa ganyan, Yes. pero yung pala lalong nakasama sa kanilang katawan or sa kanilang kalusugan. Marami talaga yung facets, partner yung fake news na yan na at the end of the day, kung iisipin nyo po ay kung hindi man masama sa inyong sarili, sa lipunan, pwede po siyang fatal, makapatay ng ibang Iba. tao or sarili mo. So, nakakabahala po yan. Kaya yung later, maganda rin talagang pag-usapan. Ang bigat, pasensya. Pasensya na po, pwede pasensya bang, na, ang ganda pa naman ng tanong mo, partner. Nahawa rin ako kasi si partner may hugot Pero talaga nga naman, Tama ka dyan. That's why we are talking about psychological first aid in the first place. Oo, Diba? yan. Oo. Mamaya baka may questions kayo sa ating head psychologist ng isang psychological clinic. Magtanong na po kayo. Pwede kayo mag-Facebook, mag-YouTube, at pwede rin po kayong mag-Viber sa 0919-278-3000. At syempre, for sure, marami rin kayong questions tungkol sa allergies. Magaling na allergologist ang ating makakasama. Siya po ay isang child specialist and adult allergy specialist. So, Yeah. bata, matanda, pwede po niyang sagutin ang inyong mga katanungan. So, bago tayo mag-break, sasagutin ko. Kasi sige, gusto ko sige. sagutin to. Ano ang una mong ginagawa or ano ang ginagawa mo para mabawasan ang iyong stress o lungkot? Partner, lately, let me just share. Wow, blooming and Nagluluto ako. wow, I Oo, love it. excited Ano ako. ang una mong niluto? So, ginagawa ko ngayon, nire-recreate ko yung recipe ng lola ko. Okay. Kasi meron akong lola na, matagal na rin siyang wala, pero sobra kaming close. Buong angkan namin, tawag namin sa kanya Nanay Viring. Nanay Ng Viring. Bulacan, partner. Nanay V. Nanay Viring Fernando. Fernando ako Fernando, yes, partner. yes. Oo, so anyway, sa Valenzuela, Bulacan dati. Ngayon Metro Manila na siya. Oo. Anyway, may mga recipe yung lola ko na hindi namin makakalimutan. Tapos kami magpipinsan, pare-pareho kami ng recollection. Alam namin yung talagang Lasa. So talagang, kumbaga yun yung reason bakit kami hanggang ngayon konektado sa kanya. Ang tagal na niya pong wala. Imagine parang, more than 15 years na miss namin ang lola namin. Pero pag niluto namin yung kanyang recipe, and Ano ba? partner, isa Ano ba? sa, ano na ba ginawa ko? Okay, ginawa ko yung kinulob. Ewan ko kung alam mo Ano yun. yung kinulob? So, sa mga taga Bulacan siguro or taga dyan sa bandang Valenzuela, Oo. alam nila yung kinulob. Oo. Ito ay para lang siyang nilagay, meron siyang pork, liempo, may chicken. Tapos, ang ingredients lang niya, partner, toyo lang at saka tubig, Okay. salt and pepper. Yun lang. Wow. Wala na. So, nirecreate mo? At saka cabbage, partner. Maraming cabbage, potatoes. That's it. Tapos habang tumatagal, kung ilang araw na mas masarap. May mga ganong klaseng ulam. Oo. So, anong verdicts? Ay nako, my gosh, kinain namin ng 3 araw kasama ng mga anak ko. Kasi gusto kong matry Ma-feel rin din nila. nila, matry At nila. like ko sinasabi, yan, ang recipe ng great-grandma ninyo. Oo. Baka a test also, Ate Nins, is kapag may pinsan kang umuwi, tapos matikman Oo. nila, no? Oo, tas Mag-reminisce sila, no? Tsaka ka-text ko sila. Kumbaga naging connected kami. Like, example, si Ate Divine Duran. Tinuruan niya ako kasi sabi ko, can you help me? Kasi hindi ko pa to talaga nagagawa. Actually, lagi lang ako nagre-rely sa nanay ko, ganyan. Nanay ko nakabakasyon ngayon. Oo nga, Hindi oo ako nga. maka-request. Kasama si Bads. Oo, hindi ako maka-request. So, tinawagan ko si Ate Divine. Oo. At sabi ko, paano ba iluto yung kinulob? Meron pa white adobo. White Na ang adobo. tanging ingredient ay sukang puti lang. Yes, Tsaka masarap yung pepper na black. Masarap yun. Tapos medyo ipiprito mo siya Oo. bago mo siya i-adobo. I-adobo. Parang ganon. Oo. Na parang may parts na crispy at Correct. maraming bawang partner. Wow, masarap. Diba? Masarap, May isa masarap. pa, last na. Ano, Ang mga last niluto na? ko lately. Ano, sige, sige. May isa braised beef. Si-share ko rin yung kinain ko kahapon. Oo. Yung mga parang pares, partner. Ang sarap Oo. din nun, na may anis. Okay, eto pa yung ginawa ko, chicken pastel. Ng tita ko naman. Wow.
So Alam mo, partner, ang sarap. Alam din. mo, sa mga kinukwento mo mga pagkain na yan, Malapit na tanghalian mag-lunch ngayon. So kung meron kang tira-tira dyan sa bahay, di ba? O kung tatabi ka man lang ng isang tray, isang request lang naman, isang tray para sa atin dito. Oo, sige. Baka partner. naman. Baka naman. Kasi may bago akong kaldero. Ganun yun eh. May Ganun pala nagregalo yun. sa akin ng kaldero. Yan. Dahil doon nagluto ako. Yun. Kaya, at saka yung chicken pastel ha guys. I'm sure yung iba specialty rin nila yan. Ang ginagamit, wag yung red na hotdog. Kasi Ano dapat? chicken hotdog dapat. Chicken yung parang hotdog. hindi siya nagiging pula. Para yun pa rin yung color niya. Tama. Kasi baka Oo. mas lighter yung tone. Oo, ayan. Basta nagustuhan ng anak ko at inubos. Ayun, yun ang Oo, importante. gustong-gusto Masaya nila. sila. So, eventually, in the future, matatandaan nila yung chicken pastel ni Mama. Diba? Oo, di ba? Kaso, ang original niyan, si Tita Helen Banaria. Yan. So, From ayan. generations. Oh, Ate Nins, Yes. ako naman, Ikaw, ano nakahabol ako naman bago ang mga mag-gap. pagkain mo Hindi dyan? ako nagluluto, pero gusto ko lang batiin ng mga taga Marina Tuna sa Davao. Tuna? Oo, tuna. Uy, ang sarap ng tuna Ang sarap din. ng tuna. Tuna. Masarap po ang tuna. Siyempre po, binabati po natin ang kanilang staff na sila Mr. Doming Ang and sila Marina Teresa Ang na actually sobrang small world binabati ko rin. Hindi ko nga nakita kahapon aking tito at tita. Tito Bong and Tita Auring, hello and good afternoon po sa inyo. Masarap ang rekomendasyon po ng mga taga Davao. Saan ba masarap na seafood? Marina Tuna. Nakikinig sila ng Wow. DZMM. Hello Alam po and mo, good morning. Classic sa akin yung masarap lang na tuna sandwich. Di ba? Pero doon talaga legit. Ang laki Legit, ng ano? tuna. Tsaka yung mga oh. tuna sashimi. Pang sashimi, tapos Diba? tuna berry, tsaka tuna pa nga. Uy, ang sarap ng tuna Sarap. panga at Yan ben. ang, Tagal na akong hindi kumain yan. Oo. Kakain nga ako dyan sa tabi. Meron dito, di Meron ba? Yung ba? grill. Oo. Oo. Ayun. Yun lang. Okay, ayan share nyo na. Basta ako yung stress reliever ko lately ay pagluluto. O, yan. Si Migs, I'm sure pagtakbo. Ayan, Oh, yan. pahinga. Dapat sleep lang, sleep. Kagabi Good naglakad ako. Yes. After so long. Yes. 5 kilometers. Lakad lang. Hindi, Pagising ko, sakit na katawan. Oo. Kasi matagal Pinawisan na ako. ka? Oo. Oo, pinawisan ka. Tapos sumakit yung Importante. buto ko. Okay. Tsaka parang yung kamay ko parang yung dugo napunta sa finger. Ano yun? Hindi ko alam. Nag-a-adjust ulit yung katawan mo. Adaptation ulit yan. Adaptation ulit. So, ibig Pero, sabihin, not the last. nakatulo. Not the Tingnan last. natin. Namula ka. Hindi kasi parang may ko ano to. Pero sige, ginawa ko yan. Naglakad oh. ako. Yung konting lakad. Good job, good job. Na may Oh. music. Celebrate Okay. that win. O yan, okay po ha, magbabalik po kami dito lang po sa nagseservisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:19 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Okay, nandito na po kami. Muli, kasama niyo po si Migs Bustos. Ako po si Niña Corpus. At pag-uusapan po natin ang psychological first aid. Kasama po natin ngayong umaga si Sir Carlo Pilapil. Siya po ay isang head psychologist, professor rin sa FEU. Diyan po siya sa Exalt Psychological Clinic. Ayan. Good morning, Professor Carlo. Good morning po. Good morning po sa tagapakinig. Morning. Okay. So, Prof. Carlo, ano ba ito nga psychological first aid? Psychological first aid po, no, sa madaling paraan ng pag-explain po is pangunang lunas po na psychological sa mga tao. Ano po? So, ibig sabihin, ito po ay makatao na practical na pamamaraan po natin ng pagbibigay ng tulong sa kanila. So, lalo na yung mga nakaranas po ng krisis, mga nakaranas po ng emergency situations, or yung recent po na balita natin na nagkaroon po tayo ng trahedya doon sa doon sa mga eskwelahan natin recently. So, yun po. So how would we know, Prof, if kailangan po natin ng psychological first aid? If the person shows yung stress na po nila, kunyari napakita or merong emergency situation po, may violence na nangyari or any psychological crisis po, dun po natin pwedeng sabihin na the person really needs psychological first aid. This is in a way helping them to
ma-prevent po yung development of trauma. So almost everyone needs this. So yung iba hindi lang po pinapakita, pero kailangan po ng lahat, no, na naka-experience ng crisis. Totoo yan, kasi Kahit na bystander. Opo, yan. Opo, necessary. Or sometimes, Prof, meron tayong mga cumulative eh. Di ba? Meron din bang, kuwari, mga past experiences na siguro dati hindi naman natin pinapansin, akala natin normal. Pero at the same time, in the future, nako, ano pala to? Malaki pala to sa akin. In a way, trauma pala yun, quote-unquote. How Yes I'm living po. my life now. Parang ganun po. Tama po, parang nagpapatong-patong po talaga, no, doon sa tinatawag nating unconscious, no. So since they are valid experiences po natin, ibig sabihin nagpapatong-patong sila. So kung ano man yung problema natin before, hindi naman talaga natin sila nalilimutan. Kaya pagka may triggers such as yung emergency, pwedeng doon po lumabas yung ating symptoms. Ayun. Pero gusto ko malaman, can anyone do psychological first aid? Kailan ba professor ka? Kailan doktor? Or me and Migs, ordinaryong tao, pwede bang magbigay nito? Magulang. At ano po ito? Ito po lahat ay pwedeng magbigay. Ano po? So lagi po natin sinasabi, pwede po itong or pwede po ito i-train. Ano? So madali lamang po kasi ang pagtitraining po ng psychological first aid, makataong practical na pamamaraan para mabigay natin yung tulong doon sa tao. So lahat po pwede. So, Po? paano po? So, ito po no, sa WHO natin, para madali. Look, listen, and link. Yun lamang po ang ating ginagamit na pagtuturo sa kanila. So, first one, i-discuss ko na po. Pag sinabing look, hanapin po natin yung mga tao na nakakaranas o nakaka-experience ng mga stress. So, meron po tayong mga symptoms such as externalization. So, externalization po natin is, ito po yung umiiyak, no? Kunyari, may trahedya po, no? So, school shooting, yun na lang po yung ating gamitin na sample. So, or merong pananaksak. So, meron pong sumisigaw, merong nanginginig, no? Meron pong nababalisa. So, that's the externalization symptoms. So, pwede po nating lapitan. Tapos, yung sinasabi nating listen, papakinggan po natin kung ano po ang kanilang sinasabi. Hindi naman natin ipupuwersa na sila ay magkwento ng entirety of the stories, pero at least pakinggan natin ano yung kailangan nila at that time. So, pwede ang kailangan nila yung magulang, pwede ang kailangan nila yung teacher, pwede kailangan nila yung security, or kailangan nila makalayo lang dun sa lugar. Yun po yung basic. And then link, ito na po yung i-connect natin sila dun sa pakiramdam nila ng mga tao na makakatulong talaga, and also mga support system. Kung meron po sa school, guidance counselors po, or meron tayo na mga psychologist or school psychologist, clinical psychologist na pwede pong malapitan. Ayan po. Okay. Pero ano yung pwede mong unang gawin pag nakakita ka, for example, ng isang tao na may, sabi niyo, externalization? Externalization Oo, po. yung may, Opo. baka may umiiyak, sumisigaw, balisa, ano ba, lalapitan mo, tas paano kung magalit sa'yo, sigawan Opo. ka, or, di ba? Opo, una-una, lalapitan natin. Ang lagi ko pong sinasabi na mindset ng tao na gustong tumulong, we are helping people who are actually human beings. Po, if we keep that in mind, we become more sensitive sa pagtulong natin sa kanila. Nakikita natin na medyo nahihiya sila, so probably dadalhin muna natin sila or tanungin natin, or okay ka lang ba dito? Or gusto mo doon tayo sa gilid? Ano ba yung kailangan mo? Approach po kaagad natin. Pag bata, usually umuupo tayo para eye to eye level, para hindi po sila masyadong yung parang na uncomfortable sa atin. Or we ask them, usually na papakilala din tayo. Ako po si Kuya Carlo, na sasabihin natin kung bakit tayo nandoon, ano yung nangyari sa incident, o merong nangyaring hindi okay, or merong nangyaring incident sa labas, wag muna tayong lumabas, or dito muna tayo sa loob, intay tayo ng tutulong din sa atin. So yun yung pinaka-basic po na na-approach natin sa kanila. So ito, Prof, of course also in medical practice, prevention is better than cure. Yes, Especially for parents na may mga teens. Hindi naman tayo kumbaga manghihimasok sa utak nila. But at the same time, yung maturity of expression nagde-develop din. How would we know na if okay ba yung mga anak natin, what are they going through in terms of their environment, yung pala meron na silang tinatago. Meron din ako mga ibang nakitang cases abroad na yung mga anak nila na teens,
hindi lumalabas ang kwarto for years. Months. Years? Grabe naman. 2 years, may nakita ko isang case sa Ibang Singapore. klase yun, Ibang oo. klase. So parang they did everything they could. Hindi nila, wala parang stalemate sila eh. Opo. Well, extreme yun. Pero at the same time, as parents, we go through this every day. Paano po natin yun i-approach? Actually, yung kanina nabanggit ko po, externalization. Meron din po tayong case na internalization. So, internalization, meaning to say, hindi po nila pinapakita agad na nagkaroon sila ng trauma or meron sila na experience or may crisis sila. So, ang hinahanap natin yung deviance, no? May deviation, kakaiba doon sa kanilang pag-uugali or pagkilos. So, dahil sila ay anak natin, for example, or kamag-anak, mas kilala natin yung pattern ng kanilang personality. Kung dati lagi silang lumalabas, pansin natin na, okay, lagi siya nagkukulong sa kwarto or lagi siya naglalaro lang. So, this can be a sign already, no? Deviance na po yun. Kaiba doon sa usual or mas madalas po siyang naiiyak or hindi na nag-aaral. After nun, distress can be the one na measurement po natin. So, sabi nga, mas kilala natin ang sarili natin compared sa ibang tao. Pinakamas alam natin yung ating mental health at saka physical health kasi una tayong nakakaramdam. So, pag sila ay nagsabi or nagpost sa social media, sasabihin ng iba, baka nagpapaano lang, yun, Nagpapapansin, quote-unquote. attention, Oo, di ba? Opo. So gusto nating i-break din yung stigma na gano'n na any kind of self-harming posting, lahat po yun ay considered natin na emergency situations. Right. Kasi what if hindi nila kaya talagang humingi ng tulong? And the only way for them to say na kailangan nila ng tulong is mag-post sa social media because that's the only way for them to communicate na kailangan nila ng tulong. Tama. So, distress po. Yung pangatlo natin, yung dysfunction. So, kung tayo ay, kunyari, kailangan pumasok, hindi na nakakapasok, hindi na nakakatrabaho, hindi na po nag-school, hindi na nakaka-assignment, yun po yung 3 signs na sasabihin natin, okay, I think I have to consider having my kamag-anak na makapagpa-check up na po sa mental health professional or sa mga doktor Oo. po. Ayun. Lalo na kung magulang ka sa mga panahon ngayon at busy ka, minsan hindi mo napapansin. Ngayon lang uli na highlight na balikan natin yung siguro habits ng ating mga anak, 'di ba, sa internet o papaano ba sila, nag-iba ba sila, naging mas violent ba kasi mas marami naman ang hindi naman ganun ka-extreme na nangyari sa Tacloban. Pero marami pa rin po ang parang talagang nakadikit sa kanilang gadgets. So kailan namin malalaman kasi minsan talaga namang sumisigaw yung ibang bata, mukhang violent, punta ka lang sa kunyari, example, sa time zone, pumunta ka lang dyan. For example, yung mga bata, anak ko mahilig dyan, di ba? Or ano pa yung isa, para fair tayo. May isa Quantum. Quantum, may isa pa. Na-mental block ako. Power pero, station. Ayan, okay. O, di ba yung mga ganyan? Talaga namang marami naglalaro dyan. Pero hindi naman sila ganong ka-violent na gagawin nila sa totoong buhay. So, how do we know na baka itong anak ko may tendency na gawin sa totoong buhay? Actually, na-highlight nga po yung sa Gore Blocks, no, na sinasabi natin. Yeah, Gore Box. Ay, Tsaka sorry, Roblox. Gore Sa paghalo Box. ni... Roblox. Oh, may Roblox. May Isahan na Gore lang. Box. Isahan na Ay, totoo. O, basta yung violent basta Yung may violent isa yan. games. Oo. Actually, based on the studies, 97% daw ng mga tao sa buong mundo, mga kabataan, ay nakaranas ng paglalaro kahit isang beses ng violent game. So, kunyari, no panahon po, siguro ko, Natin. no? Ayan, Ano ba natin. tayo? Counter-Strike. Counter-Strike. No? So, ito po yung Red mga Alert. violent. Oo. Actually, pag tinitingnan ko, mas cute nga po yung itsura ng mga Roblox, Ayun. Gorebox. No? It becomes more enticing for younger years. Pero there is a mixture of studies in terms of having the relationship between violent behavior and also yung paglalaro or violent games. Ang sinabi po nila, have an increase in aggressive behavior. Yes. Pero pag sinabi po aggressive, iba po to sa violent behavior. Aggressive behavior can be thoughts na naiisip mo na basta yung masasamang bagay na naiisip, no? Thoughts or short-term aggressive behavior such as pagsigaw, pagmumura. Pero yung violent behaviors, ito po yung meron na tayong violations of laws. So, yun yung sinasabi nila na kailangan makita natin ano ba talaga yung study na sinasabi. Kasi pwedeng causality lang meron, no? Causation. Ibig sabihin po, pwedeng yung tao internally, aggressive na talaga sila, kaya sila naglalaro ng violent games. So, yung sinasabi ng iba, wag maglaro kasi baka it may cause. No? Pero in reality, hindi po talaga. No? Mixtures of studies. So again, we have to ask ourselves, if the person is still functioning, we can still see that the person has a better perspective, the proper moral compass. No? Sinasabi nila logical. discernment. Yan po.
po, yung right from wrong. Yan po, Oo. nakikipagkaibigan, nakakapag-aral naman. So we do not say that this person will immediately have a violent behavior. No? So again, we have to be sensitive on the children na pinakamalapit sa atin. But yung sinabi po natin na kapag may cases na ganito, lahat nga po, mabigyan natin sana ng intervention. Opo. Ito po, Prof, maganda po yung tanong po ni Karen Abuan. Baka po nadaanin nyo na kanina, pero to specifically answer her question, paano po ba ang tamang pakikipag-usap sa ibang tao para po maiwasan na, quote-unquote, ma-invalidate ang feelings nila? Opo, yan. Actually, usually, yung mga naririnig natin na, huwag ka na umiyak, or tama na yan. So that stops our emotional space from having its validation. The other one po, yung sasabihin natin na everything has its purpose. Alam po natin yun. No? Pero alam natin yun in the future. In the future. But Pero not now, at that hindi moment. kaya. Opo, sa Oo. emergency situation, hindi pwede. At syempre, of course, yung pinaka-common na ako nga, ganito yung na-experience ko. So that's Naging about you. Opo, yun, very invalidating. And of course, wag na nating pagalitan. Lilipas din yan. Lilipas din Oo, yan. wala yan. O yan, Masyado hindi din po iyak. magandang Oo. term. Kasi again, people already know exactly what they need to do. Just that they're panicking at the time. They need the safe space, the feeling of mental space that they are safe at the time. No, hindi nila kailangan ng pangaral, ang kailangan po nila yung kasama, yung feeling nila na meron silang kapanalig at that time. Ano po, yan. Makinig ka lang. Basically, Oo. sabi mo listen Opo, and show support. Oo. In connection to that, pagdating sa magulang sa anak, baka nagkakaroon din ba ng ganong klase ng communication gap? Okay. Opo, actually, ang napapansin For nga sure. natin. For sure, oo. Kaya it's a relationship effect Oo. also, Prof. Oo. Unfortunately, marami po kasing matatanda or mga magulang yan, na medyo hindi po nila naabutan kasi yung mga psychological mga subjects natin sa college. Recent lang po ang mental health law 2018 sa Philippines, 2020 ang ating IRR. So hindi pa sila ganun ka-aware, medyo matatandang millennials, but the younger ones na mga millennials mas aware na sila dito sa kailangan nilang i-validate. For example, ang bata sabihin na, hindi po ako makapasok sa kwarto kasi may ipis, for example. And then sasabihin natin, ako, ipis lang yan. Nako, ako yan. O yan. Alam mo, parehas tayo dyan, ay, parehas tayo dyan. Talaga, lalo na yung flying ipis. Pag lumipad ang ipis, Nako, ako kahit generic, basic ipis, matik Okay. ko yan. Or insect, Oo. ano po? lahat. Oo, Lahat. okay. So, problemado sila. Ang parents, ang problema po nila natin ay budget, yung pambayad sa bahay, but equal yung intensity for them. The children still has that thinking na, ang problema ko, also kasing bigat ng problema ng aking magulang. So that's also what we have to be mindful na pinagdaanan natin yun, yes, but this is the first time na pinagdadaanan ng ating mga anak itong mga nangyayari. So we have to be, again, human being, we have to think, ito ang nararanasan ng aking anak, and this is true, and kakayanin niya pa rin na, na malagpasan. So din, even in that very simple situation, hindi rin natin i-invalidate yung kanilang mga feelings. Kahit na ipis lang yan, langgam or Oo. what. Or like kumari, Gamo-gamo. nawawala yung laruan niya, tapos yun yung biggest problem niya at that moment, hindi natin pwede sabihin na, hindi, ano lang yan, ganun lang yan. Kasi Yes at po. para sa young child, yun naman ang kanilang mafe-feel. Yan po ang kanilang main problem. Tapos yun na, habang patanda na siya ng patanda, magsasanga-sanga na. Opo. Maaring magsanga-sanga. Oo, na lagi mong minamaliit yung kanyang mga problema. Maganda naman ang tanong ni Sky Yan, Rodriguez oo. sa atin. For you, Professor Carlo, sabi niya, gusto ko po sana mag-open up o manghingi ng tulong sa parents ko, pero hindi ko po magawa kasi hindi po kami close. Ano po ang gagawin ko? So unfortunately, kung hindi po nakasanayan na magulang na, but what we can do, kung hindi po kaya ng verbal, the simplest and practical way is to write them down. Ano po, sulat natin yung mga nararamdaman natin, sulat natin yung mga apprehensions, bakit hindi tayo makapag-open sa ating magulang. Sulat po natin kung ano yung gusto nating sabihin, tapos ibigay natin, kasi at that time, hindi tayo nahihiya, kasi letter yun nasa kwarto nila, for example, iwan natin sa kanilang kwarto, and in a sense, we are just waiting for the response, and I think that's the best way. We understand we cannot control our parents na sila yung mag-approach sa atin if we have a current problem, and
it's not their usual style, pero at least we're doing something para mabuo yung communication na hinahanap po natin. Pwedeng isulat at Yes po. ibigay. Oh, okay. So, nako, ang bilis naman ng oras, Doc, ano? Pero siguro in general na lang sa lahat po ng nakikinig ngayon, Doc, Prof pala. Prof. Kasi may psychiatrist rin. Oo. Okay. Anyway, Prof. Carlo, sa lahat po na nangyayari ngayon, syempre, binabalikan talaga yung kung saan una nahuhubog ang sabi nyo nga ang moral values ng isang tao, no? Siguro lahat babalik nga raw sa tahanan. So advice nyo po sa mga magulang, even lolo, lola or tito at tita na nakikinig po sa atin ngayon para maiwasan po natin na matroma o magkaroon ng trigger yung ating mga anak o yung mga kabataan. So I think being sensitive, let's be informed. Let's be aware. Ito po yung lagi ko sinasabi na ang mental health po ay hindi lamang po usaping personal, ito po ay usaping panglipunan. So we have to be aware, lahat po tayo involved dito, tao, pamilya, community, at saka yung ating government, na magtulong-tulong para mas magkaroon po tayo ng power over psychological illnesses or psychological distress, and be sensitive again sa needs ng ating mga anak. I know that we have been problematic on our own issues, pero hindi naman ikauubos na ating energy pagka bibigyan natin ng pagkakataon na makinig doon sa mga anak din natin kung ano yung kanilang mga hinaing or ano yung mga problema po nila. Ayan, ako maraming salamat. Talagang it starts with listening. And minsan nandun ka lang sa tabi. Kahit na Listening. minsan or hawakan mo lang yung kamay or i-hug mo man lang. Listening Imbis without na- judgments. Yes, na pagalitan mo agad, judge. Pagtatawan yung iba nga, pagtatawanan pa, wala yan. Masakit yun eh. Kasi own judgment mo na Oo yan eh. Oo, parang buong buhay nila, isipin nila, ay, wala naman pala tong care, pinagtatawanan pag umiiyak ako or whatever. Oo, so kailangan, if pa-feel natin sa kanila na nandun tayo at sabi mo nga, 'di ba, we're listening to you, valid yung nararamdaman mo. Ayan. Ako, Prof, maraming salamat. Professor Carlo Pilapil, ang head psychologist ng Exalt Psychological Clinic. Saan po ito, Ito Doc? po ay sa Bacau, General Trias, Cavite po. Sa Cavite pa. Cavite pa. Teka, yun yung nagsaksakan, di ba? Sa Cavite. Yes po. Kaya we are Oo. trying to do more connections po sa ating mga private institutions para mas matulungan din po yung proper response sa mga ganitong nangyayari. Alright. Maraming salamat po, Professor Carlo Pilapil. Thank you. Thank you. Okay, mamaya naman po makakausap natin sa Doktor Serbisyo, si Doc Glyza Madulara. Siya po ay isang child and adult allergy specialist. So lahat po ng questions niyo tungkol sa allergies. Ayan, katulad kanina si Prof. Carlo, nag-consult na rin si Prof. Allergic daw siya. Sa mga pagkain, di ba? Yung mga ganun. Ako sa ayan fake na. news ako allergic. Pwede Sa- ba yun? oo, pwede. ba? Sa tao, pwede ba? Sa tao, pwede. Pero di ako allergic. Sa misis ko, I love you, Mishi. We're listening today. Wow, hi, Listening Mishi. now. At taga, listening On the way, now. meron kaming parents orientation. Oh, Oh. dito ka pa. Oo, mamaya, 1 o'clock. 1 o'clock. Aabot ka. Abot. Pero maganda basahin ko lang ito. Oo, Mga sagot ng ating sure. mga nag-text. Itong si Professor Al Jose Leonidas. Sabi niya, when I am stressed, sabi niya, I look for diversionary books, preferably history, biography, philosophy of Stoicism. Wow. Philosophy of Wow, I love Stoicism. it. Ay, Ay, parang Prof. walang pakialam. Oo. Oo. It works. I think it works. Well, Oo. Prof, we believe you. Oo. Ayan, si Nona Damian. Anong sabi? Eh, syempre, praying and watching FPJ movies. Yes. At yung bagong serie ngayon ni Coco Martin, Sigabo. Yan, happy na ako and less stress na rin. Oy, Yun. salamat po. Okay, eto si Ben Francis. Ran says, I turn to prayer and talk to God about my stresses. Ice cream din ang quick fix ko and walking and biking din ang solution ko. I've been crying over Rene and Divine's passing these days. Actually, ako rin hanggang ngayon. Oo, at saka lalo na rin dun, pati rin yung mga bata dyan sa Tacloban. Okay, magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos. Magbabalik ang Nagseserbisyo Linya Corpus.
Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Ayan, allergies. Yan po ang ating pag-uusapan kasama ang Child and Adult Allergy and Immunology Specialist. Walang iba kundi si Doc Glay Madulara. Good morning, Doc Glyza. Good morning, Miss Nina, Miss Ninya, Yes. and Sir Mix, at Morning. sa ating mga tagapakinig at mga taga-panood no, sa ating Yes. programa. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Morning. Yan. Excited kami kasi allergies eh. Oo nga, Yan. ayan. And Oo. feeling namin allergy season na naman. Oo. Dahil eto na po, tag-ulan na naman. Ano po ba yung mga Totoo. common allergies ngayon? Okay. So, na-share nyo kanina, no, na parang medyo, kahit kayo, no, relate kayo when it comes to usapang allergies. And I'm sure marami rin tayong mga tagapakinig na ayan na nga, tama, pumasok na naman, ito na, no, ang tag-ulan at tumataas na naman ang insidente ng mga allergies. So, ano ba mga common dito, no? So, mahahati natin ito sa dalawa. Pwedeng respiratory at pwedeng cutaneous or skin. Respiratory, allergic rhinitis, and asthma. Cutaneous or skin naman, andyan naman yung mga hives, no, urticaria, and allergic or atopic dermatitis. Kapag allergic rhinitis, at least yung common, no? Dok, natitrigger po ba niyan yung mga pabago-bagong panahon? Tag-ulan, iinit mamaya, humid today. Yes. Di ba? Tapos uulan mamaya. Naka-apekto po ba siya? Yes. At yung mga pasyente ko nga, no, na may allergic rhinitis, no, sabi ko sa kanila, daig nyo pa yung pag-asa kasi na-detect ng ilong nila, no, kung may pagbabago sa panahon. Totoo yan. Dahil talagang trigger, no, bakit, no? Kasi yun naman nasusunod. Not really because of the rain. Hindi naman yung dahil, di ba, nabasa tayo ng ulan at yung ulan mismo mo ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng allergic rhinitis or in some cases asthma. It's because of the feeling, no? Ibig sabihin yung sa panahon. Oo. No? Gusto kasi ng mga sinasabi natin mga infections, viruses, yung tag-ulan. And the viruses can be a trigger of our allergies. And aside from that, no, ano ba nangyari kapag tag-ulan? Usually nasa indoor tayo, nasa loob ng bahay. And nandun sa loob ng bahay natin, yung mga indoor allergens, gaya ng house dust mites, no, cockroaches, pwede rin yan. And then ano pa ba? Mga pets natin, mga alagang aso, alagang pusa, and also molds. So, ibig sabihin nun, Dok, molds. Yes, molds. Oo. Amag. Amag. So, Doc, meaning kunwari ngayon, sabi ng anak ko kanina, parang tinuturo niya yung sky, parang gray daw. Ayan. Tapos yung feeling, so yung parang yung feeling no, na hindi pa naman umuulan, pero nararamdaman ng katawan no, parang nagkakaroon ng shift. Tapos eventually, doon na siya lalabas. Doon na lumalabas, no? Nagsisimula yan, nagbabahing. At yung bahing, sunod-sunod, no? Yes, And opo. then, nangangati yung ilong, mga ganyan-ganyan. Tsaka yung ilong lalamunan. nila. Yung Pwede rin lalamunan. makate. Yes. So, Ano naman i-explain yun? natin yung sa Sige. lalamunan. Kasi bakit ba lalamunan? Diba, nasa ilong nga tayo. Kasi pwedeng magkaroon ng tinatawag na postnasal drip. Ibig sabihin, hindi naman kasi lahat ng sipon sa harap tumutulo. Pwede itong tumulo doon sa likod ng lalamunan natin and eventually mag-trigger nga nung parang namamala tayo minsan or parang yung mga mannerisms na ayan, yung mga naririnig usually, yung pasyente hindi nila alam no? Pero yung mga kasamahan nila sa bahay, yun yung nakakarinig na, ayan na naman, sinusumpukan na naman ng allergies mo. May kilala akong ganun. Oo nga, may Nakaputi kilala rin ngayon. ako. Can relate. Naka-red din. Red ba pink? Reddish pink. Hindi. Pero alam nyo, share ko lang nangyari sa akin na baka pwede rin mangyari sa inyo. Di ba absent ako ng isang linggo? Oh my gosh. 2 weeks ago, di ba? Yeah. So, dahil po nagkaroon ako ng parang, hindi ako nilagnat, pero parang gano'n yung na medyo nawala yung voice ko. Hindi pa nga bumabalik eh. Nang buo. Ayan na. May mga Oo. pa. So, nangyari, gumaling ako kasi 1 week ako nag-antibiotics or 2 weeks ba? Basta yung twice a day, 1 week. Pahinga. So, pagbalik ko, meron pa, iba naman. No, yung una kong sintomas po, makati ang lalamunan at saka Yes. bahing ng bahing. So, parang ganon. Na nasamahan ng parang siguro flu or bacteria. After po nun, ang nangyari naman sa akin, GERD. Ayun. Ngayon, kaya ako ganito. Kaya ngayon, simula kahapon, umiinom na ako ng
proton pump inhibitor. Tama ba yan? PPI. Yung mga zol-zol na yan. Mga Zol. Marami mga Zol family. So para pwede pala yon mula sa nagkasakit ka ng flu, tapos biglang GERD, Yes. tapos or pwedeng allergic rhinitis, Oo. sinusitis, Pwede mga kasi ganyan. sila mag-overlap, no? That's the thing about allergies, no? So yung evolution po, Miss Nina, nung nangyari sa inyo, no? It seems like it started, yun nga, mukhang may infection, which triggered, no, or worsened your allergies, no? Your allergic rhinitis, and then dun lumabas, no, yung reflux. Kasi reflux is also a part, to, pwedeng related din siya sa allergies. We don't know kung ano ba yung egg Baka yung or gamot yung ko. chicken. Mm. It can also be, but depende din kung Makagamot. ano yung nainom natin. Antibiotic. Di ba pag nag-antibiotic ka, masakit sa Oo, tiyan? but laryngitis can also be part of the allergies. Doon may tinatawag din kasi tayong allergic laryngitis. Ay, ano yun? Ano yung allergic laryngitis? So, it's because of yun nga, yung mga triggers natin around, no? Which can trigger the symptoms. Ano-ano ba yun? Yung para may pamamalat, no? Because yun nga, nagkakaroon ng inflammation dun sa ating voice box. Yes. That is why nagkakaroon po tayo ng pamamalat. So, Doc, anong oo. gagawin? Oo nga, Doc. Sige po. Yes. And of course, number one still is to control, no, or address kung ano yung cause, no. So if you have the allergies, you can take your medications for your allergies. And if you have any infection, of course, add na rin ng ating mga antibiotics or antivirals. And kung may reflux, yung mga Zol-Zol na nabanggit, kailangan Opo. ding inumin. Sabay-sabay. So, Doc, ang allergic rhinitis, minamanage lang po siya, di ba? There's no definite cure po kung ikaw ay may allergic rhinitis. Tumpak. Connected sa tanong ni Al Santos, sabi niya, allergic rhinitis ako, every other day. Nagtitake raw siya ng cetirizine. Kung hindi raw siya mag-take, hatching at masakit sa ilong at naluluha. yes. Ang tanong, curable pa kaya itong Ayun. allergy? Take it from tumpak. Sabi nito kanina, Ayun, tumpak. Oo, tumpak, ano. So, wala po. Sir Al, tama po ba? Opo. Al, yes Ayan, po. so Sir Al, tama kayo, no? Wala nga talagang cure o lunas pagdating sa allergies. But, we definitely can control it. So, if you are taking almost daily na, no, ng iyong antihistamine, maybe it's time, no, for you to step up. No, meron kasi tayo mga intranasal sprays, no, mga nasal cleansing solutions, intranasal steroids, no, to help you. Kasi usually ang problem with patients with allergies, ang naapektuhan sa kanila ay ang kanilang quality of life, no. Opo, opo. So nagiging bothersome. It's a cycle. Hirap silang makatulog. So pagdating ng kinaumagahan, medyo parang pagod yung pakiramdam, inaantok. So yun. Ito po, tanong po ni Abby, Doc, lagi po akong nababahing kapag kumakain ng matatamis tulad ng tsokolate. Okay. Posible po ba na allergy ito? If it's reproducible, ibig sabihin every after nyo kumain ng chocolate, posible, no, hypersensitivity reaction to chocolate, ano. But if hindi talaga, ibig sabihin minsan lang na parang nagkakatugma, baka naman hindi, no. So yun ang isa din sa mga common ano bang masasabi na tips, no. If it's really food allergy or a reaction to a particular food, dapat reproducible. Every time you ingest that particular food, after a few minutes, siguro maximum of 2 hours lumalabas agad yung symptoms. Hindi kinabukasan, hindi Medyo delayed na kasi if the follow. Oo. But of course, for those cases, because ang allergy is just one parang part, it's a spectrum of hypersensitivity reactions. Meron din kasi tayong mga tinatawag na delayed reactions. So of course, mas maganda po na sumangguni or magpa-doktor para at least mas mapag-usapan kung ano po ang nangyari. Speaking of food allergies, marami po ang allergic sa iba't ibang klase ng pagkain. Ano po ba yung usual na pagkain na nakakakos ng allergy? Okay. So, etong allergy nito, food allergy to be specific, ha? Okay, so ano ba ito? May top 9 tayo. Okay, so cow's milk, okay? Chicken's Sabi na. egg, okay, hen's egg, hindi lang kung ano-anong itlog. Hindi yung itlog ng pugo, Oo, so, ng hen's egg duck. to be specific, Okay. ano? And then ano pa ba? Tree Yan ang nuts. Common ng hen's egg. Tree Yes, nuts? tree nuts, Like- peanuts, Okay. cashew, pistachio. Wow, mga social. ganon. Yes. Pistachio, Oo. almonds, ayan, yung mga social na ganyan. Peanut is fourth, no? Hiwalay ang peanut sa Correct. tree nut. And it doesn't mean allergic tayo sa peanuts, ay allergic na rin tayo agad sa tree nuts. Okay? And then ano okay. pa ba? Wheat, soy, okay? Oy, Yes. yung parang tofu or sa yung taho. Tama. Yes, Oo, oo, no. okay. But this is global ano ha, ibig sabihin Okay. sa buong mundo naman ito to. And then what else? Fish. Shellfish. Yan. Tama, And then yung mga seafood. sesame. Yes, Yes. seafood. Ah, Yes. sesame? Sesame. Okay. Oo, siya yung
before it's top 8 lang eh. So Sesame Oo. bago shot. New Oo, entry nine, to the oo. solar So system. we're Diba waiting sa doon sa mga top Japanese 10. at mga Korean, mahilig tayo dyan. Puro sesame yan, di ba? But for food allergy, we don't really advise or recommend blanket recommendation na i-avoid yung mga lahat ng malangsang pagkain. Because food allergy is food specific. Kung saan ho tayo talaga allergic, for example, seafood, no? Pag seafood, ano ba yun? Crustaceans, Yeah, shrimp. mollusk, yes, shrimp or Crab. crab, etc. There are some patients allergic lang sila sa crustaceans, but they can tolerate mollusk, mga squid, no? And mga fish, no? So it has to be specific kasi ang nagiging problem if, for example, iwasan na lahat ng malalangsa and then kanya-kanya na tayong definition kung ano ang malangsa, nakokompromiso yung nutrisyon ng isang tao. Opo. Doc, environment-wise, kapag tag-ulan, sabihin natin pag merong mga elements in nature, ano po yung mga trigger nito? Okay, so nature pwedeng indoor, outdoor. So outdoor, pinaka-common dyan will be pollen. And we have this term now, tinatawag na thunderstorm asthma. Di ba ngayon, usong-uso may mga thunderstorm alerts tayo, di ba? So ang nangyayari kasi, the pollens around us, nag-burst sila and these tiny particles na i-inhale, nalalanghap, leading to asthma symptoms. And then, other than that, yung mga nabanggit ko kanina, ng mga indoor allergens, ano-ano ba ito? House dust mites, cockroaches, amaga or yung molds, and yung mga pets natin. Ayun. So, Doc, paano ko malalaman kung allergic ako sa pagkain na to dito sa ganitong environment? Di ba may test? Yeah, may test, no? So, of course, hindi tayo agad nagre-request ng allergy testing left and right. We always have to correlate it with the patient history, patient's physical examination, and then the allergy testing will come next if there is a need, no? For example, if your allergies are more of respiratory, hindi naman kailangan mag-test for food allergies, not unless may history. Or syempre, sometimes, no, there are parents who are really like, medyo natatakot sila because of strong family history. But then again, it doesn't mean na kung si nanay or si tatay ay allergic sa hipon, automatic na yung anak ay allergic din sa hipon. No, but we can do the testing, yes, that's right. There are two types. The allergists can perform the allergy skin prick test, or we can also do mga blood testing. Yung prick kasi, Doc, parang isa-isa yun. Parang masakit yun eh. Ginawa ko na yun. Kaya May, Di ba, isa-isa mo siyang gaganon? Parang isa-scratch dun Tas, sa skin. Kawawa yung bata kung bata. Yes, pag bata talaga kailangan ng cooperation pero or at the else same- magwawala. at the same time, kasi syempre pag bata, gusto mo naman din ma-enjoy na yung life. Yes, Oo. So exactly. kung allergic naman din siya sa marami. So at least magandang alam mo na. Oo. Para alam mo rin kung ano yung papakain mo sa mga anak mo. And Oo. aside from that kasi, for example, cases of allergic rhinitis and asthma, if you perform the allergy skin prick test or the specific IgE testing and lumabas na positive pala for certain triggers, for example, the house dust mites, and then we can do allergy immunotherapy later on. Ano yun? So it is something that we as allergists can, parang it's the nearest thing to cure. O, 'di ba sinabi natin walang cure, but this is the nearest one to cure, no? Ang ultimate goal nun ay to parang mag-provide ng tolerance sa that particular trigger sa isang pasyente. Ayan. So, at least malang kahit papano, ma-enjoy mo yon. Kasi talagang may iba na, kunyari, nung una, allergic sila, sobra yung, kumbaga, simptomas. Pag paunti-unti raw nilang kinakain, ay parang okay na later on or bearable na kung ano man yung sintomas na yon. How dangerous is that? Or baka naman okay lang kasi a lot of people actually do that, di ba? Tama yan. Ang dami kong pasyente na ganyan. Dahil parang syempre, ang advice talaga is to avoid, lalo na kung yun yung trigger. Bakit kailangan nating i-avoid? Primarily because we really cannot detect or hindi natin malalaman kung ano yung magiging severity nung next na magiging reaction niya dun sa particular food na yon. No? So, we really don't advise yung mga halimbawa, umiinom sila, di ba daw, ng antihistamine before eating yung kanilang trigger. Sometimes, kasi hindi naman din talaga physician diagnose, hindi naman nasabi ng doktor, yung pasyente lang feeling niya, but it's really not food allergy. Kaya siguro parang eventually, pakiramdam niya by eating small amounts, na-tolerate din niya eventually. But then again, dangerous yun. Kung talaga halimbawa, based on history, reproducible yung symptoms, and then we did the allergy testing, nag-positive din, and then kumain siya ng particular food na yun, ang mangyayari baka mag-anaphylaxis or severe allergic reaction. Ayun, Na okay. maaaring
makamatay, di ba? Yes. Kaya wag nating isugal. No, well, bago po tayo magpaalam, alam ko meron kayong event lahat ng mga allergists na nakikinig rin at nanonood ngayon para po sa kanila rin po ito dahil meron kayong pinaghahandaan ngayong weekend. Yes, nako, mga kaserbisyo, gusto ko po kayo sanang anyayahan dahil meron po kaming isi-celebrate ang aming 20th anniversary National Allergy Day po na pangungunahan ng Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology. Itong parating na linggo, July 5, 2026, 1 to 4 p.m. Gaganapin po yan sa Robinson's Galleria, Level 2, near Robinson's Appliances. So kung nabitin po kayo sa chikahan this morning, naku, magkita-kita po tayo sa linggo. Alright. Ayan, maraming salamat. Batiin rin natin yung kasama ni Doc Jan, Dr. Cindy Chacon at lahat po ng mga allergists sa buong bansa. Ayan, hello everyone. Doc Cindy ang aming overall chair. Okay, Okay. thank you, Doc Blay Madulara, ang ating child and adult allergy specialist. Thank you, Doc. You're welcome. Susunod po headline yan kasama si Jeffrey Hernandez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye! Bye po.